Mga minamahal kong taga-subaybay, ngayong araw ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang totoong kwento na hanggang ngayon ay naisip ko pa rin. May isang 68 taong gulang na lalaki mula sa Pampanga, isang taong mabait, matipid at maingat sa kanyang kinakain. Matapos siyang madiagnose na may stage 2 chronic kidney disease, CKD, naging determinado siyang kumain nga masusustansyang pagkain upang lumakas muli. Sabi nga marami ang nga matatanda raw ay dapat kumain ng isda dahil ito ay malambot, madaling tunawin at mabuti sa puso. Naniwala naman siya rito kaya araw-araw ay may isda sa kanyang hapagkainan. Minsan ay paksi na isda, minsan ay napakaalat na tuyo o daing at may mga araw pa na 2 beses siyang kumakain ng isda. Sabi niya sa akin, doktora, tinalikdan ko na po ang karne, isda na lang ang kinakain ko para hindi mahirapan ang aking nga bato. Ngunit, matapos ang 6 na buwan nang siya ay bumalik para sa check-up, natigilan siya sa lumabas na resulta. Tumaas ng husto ang kanyang creatinine, manas ang kanyang nga paa, maitim ang kanyang mukha, at labis ang kanyang panghihina. Sa kanyang pag-aalala, tinanong niya ako, akala ko po ba mabuti ang isda? Bakit lalo yata akong nanghina? Doktora? Mga kaibigan, hindi na bago ang kwentong ito. Maraming tao na may mahinang bato. Ang naniniwala na lahat ng isda ay masustansya at kapag kumain kang marami, lalakas ka. Ngunit ang totoo ay kabaliktaran nito. Hindi lahat ng uri ng isda ay angkop sa mga taong may problema sa bato. May mga isda na nakatataklay na sobrang taas na sodium, asin, phosphorus o purina na nagiging dahilan upang matrabaho ng labis ang ating mga bato hanggang sa ito ay tuluyang humina ng hindi natin namamalayan. Kung minsan, ang pagkain ng maling uring isda ay mas lalong napapalalang pangingini, pagmamanas pag-ihi, sa gabi, at labis na pagkapagod. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang tamang pagkain ay gamot, and ngunit ang maling pagkain ay lesson. Pareho silang isda, and ngunit may uri na nabibigay ginhawa at tulong sa pag-recover ng bato. At mayroon namang uri na pinipilit ang bato na mag-overtime araw at gabi. Ang pagkakaiba nito ay nakasalalay lamang sa ating tamang pagpili. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na uri ng isda na napakabuti at dapat kainin nga may sakit sa bato. Nakakatulong ang nga ito upang mabawasan ang bigat ng trabaho ng bato sa paglinis ng dugo, nagbibigay ng madaling matuno na protina at mayaman sa omega, 3 na panlaban sa pamamaga. Sabay din nating alamin ang 4 na uri ng isda na dapat iwasan sa abot ng makakaya kahit gaano pa ito kasarap dahil maari nitong mapataas ang creatinine at mas lalong mapagod ang gimabato. Naniniwala ako na kung tatapusin ninyo ang videong ito, mababago ang pananaw ninyo sa pagpili ng isda sa inyong pang-araw-araw na dieta. Kung unawain at kakainin natin ang tama, mas lalakas ang ating mga bato, mas magiging mahimbing ang ating tulog at mas gagaan ang ating pakiramdam. At sa huling bahagi ng video, ibubunya ko ang isang napaka-pamilyar na isda sa mga probinsya sa Pilipinas, isang simpleng ulam na itinutring na bayani para sa mga may mahinang bato. Huwag kalimutang tapusin ang video para hindi ninyo ito palakpasin dahil baka ang isdang ito ay nasa kusina niyo na ngayon. Bago tayo magsimula, kung talagang nakmamalasakit kayo sa inyong kalusugan at nais ibahagi ang mahalagang kaalamang ito sa iba, mangyari po lamang na i-click ang subscribe at i-like ang video. Ang maliit na aksyong ito ay makakatulong sa mas maraming tao upang malaman kung paano alagaan ang kanilang mabato at mapanatili ang kalusugan, saya at kalayaan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngayon, simulan na natin ang pangunahing talakayan. Bahagi 1, 4 na isdang nakabubuti sa bato. Air na ayungin o martinico. Simpleng isda ngunit ligtas para sa mahinang bato. Maka, kaibigan, kapag pinausapan ang ayungin, siguradong naalala natin ang mga lutong probinsya, ang mainit na sinigang na ayungin sa mustasa o kaya ay ang paboritong pritong ayungin na napakalutong. Ang masimpleng lutuing ito ay nagtataglay pala ne kamangha-manghang kakayahang magpagaling. Ne bato, ang tahimik nating organo na napakahalaga para sa ating buhay. Sa modernong medisina at nutrition, ang ayungin o mamaliliit na isdang tabang ay itinuturing na natural na gamot para sa mga humihina ang bato, ang maganda. Rito, ang laman nito ay may mataas na kalidad na protina, malambot, madaling, matunaw, at kaunti lamang ang nilalabas na nitrogen waste, ang elementong nagpapahirap sa trabaho ng bato. Sa bawat 100 gramo ng ayungin, nakakakuha na tayo ng 17 hanggang 19 gramo ng protina,
Sapat upang bigyan tayo ng lakas ngunit magaang pa rin para sakit ni. Mababa rin ang taba ngayongin, mula 2 hanggang 4 na gramo lang bawat 100 gramo, kaya hindi ito napapataas ng cholesterol na lalong napapabilis sa pagkasira ng bato. Mayaman din ito sa calcium, phosphorus, iron, at B vitamins na nakakatulong para sa maayos na daloy ng dugo, pampatibay ng buto, at pag-iwas sa pagkapagod at pananakit ng likod nga nakatatanda. Ibabahagi ko ang isang maliit na kwento. May isang 72 taong gulang na lalaki sa Pangasinan na may stage 2 CKD. Palagi siyang pagod at may kaunting manas sa paa. Nakinig ang kanyang anak na babae sa payo ng doktor kaya ipinagluto niya ang kanyang amangang sinigang na ayungin sa mustasa 3 beses sa isang linggo. Matapos ang 6 na buwan, sinabi sa akin ng pasyente na gumaan ang kanyang pakiramdam, sumarap ang kanyang kain, gumanda ang kulay ng kanyang balat at nawala ang manas. Pinuri pa siya ng doktor nang bumalik siya sa check-up dahil sa tamang pili na ka ang lidas sa Peru. Ayon sa pananaliksik ng Food and Nutrition Research Institute, FNRI, ang protina mula sa mga isdang tabang tulad ng ayungin ay kayang pababain ang trabaho ng bato ng hanggang 25% kumpara sa red meat, karne, at nakakatulong din itong panatilihing matatag ang creatinine. Pinapayo nga eksperto na kumain nito 2 hanggang 3 beses kada linggo. Lutuin ito ng walang masyadong mantika tulad ng paksi, pinangat, o sinigang. Iwasan ang labis na papiprito dahil ang nasunok na mantika ay naglalabas ng toxins. 2. Dalag, mudfish, pampalakas, pampaihi, at panlaban sa pamamaga. Mga kaibigan, kapag nabanggit ang istang dala, ang pamilyar na imahe ay ang mainit na lugaw, pasang dala, na iniluluto eting mamahal sa buhay kapag tayo ay galing sa sakit. Mula pa sa ating mga ninuno, kilala ang dala na pampalakas ng katawan. Ngunit lingit sa kaalaman ng marami, ang dalag ay mabuting kaibigan ng ating mga bato, lalo na sa mga may mataas na creatinine o nakakaranas na pamamanas. Sa bawat 100 gramo ng dalag, mayroon itong 19 hanggang 20 gramo ng protina, napakababa sa taba at madaling matunaw. Dahil malambot ang hiblang ng laman nito, madali itong maabsorb ng katawan ng hindi naiwan ng labis na nitrogen, waste sa dugo. Ang pinaka-special na dahilan kung bakit paborito ito sa medisina ay ang mataas nitong albumin. Ang albumin ay isang mahalagang protina sa dugo na pumipigil sa pamamanas ng mga pasyenteng may sira ang bato. May kwento ang isang 65 taong gulang na ginang mula sa Iloilo na palaging pagod at may manas sa bukong-bukong angkle dahil sa stage 2 CKD. Ipinagluto si JNG, kanyang anak ng lugaw na may dalak kinche at luyang dilaw, turmeric mga sangkap na panlaban sa pamamaga at pampaganda ng daloy ng dugo. Matapos ang mahigit 2 buwan, gumaan ang kanyang katawan, nakatulog ng maayos, at nawala ang manas. Bumalik din sa normal ang kanyang creatinine. Tandaan, ang paraan ng pagluluto ay mahalaga. Mas mainam itong gawing lugaw, pasa, paksi o singaw steamed. Iwasan ang pagpiprito. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang bahaging ito, mangyari po lamang na mag-comment ng numero. Ikisa ibaba upang malaman ko na kayo ay patuloy na nakikinig at sumusubaybay. Harom. Soy mo na tonigi. Motkerel. Mayaman siya omega harom. Nagpoprotekta sa puso at pumipigil sa pamamagang gato. Sa mundong seafood, ang salmon at sariwang tanigi ay itinuturing na kayamanan, lalo na para sa mga nakatatanda at sa mga may problema sa puso at bato. Ito ay natural na lunas laban sa pamamaga. Ang 100 gramo NG salmon o tanige ay may taglay na halos 2 gramo NG omega 3. Ang omega 3 ay pinapababa ang pamamanas, presyon ng dugo, at lalo na ang pagbawas ng proteinuria, ang pagtagas ng protina sa ihi na isang senyales ng pagkasira ng bato. Kapag kumain kayo ng isang porsyon nito bawat linggo, para na rin kayong uminom ng mahaling vitamina. Mayroon din itong vitamin D, selenium at astaxanthin na naupoprotekta sa selula laban sa pagtenda at pagkasira. May isang 68 taong gulang na lalaki sa Batangas na may high blood at CKD stage 2. Natakot kumain ng isda sa dagat dahil baka raw maalat. Nang payuhan siya, nagsimula siyang kumain ng steamed salmon na may luya 2 beses sa isang linggo kasabay ngang nilagang gulay at brown rice. Pagkalipas ng 3 buwan, kumonti ang paghihinia sa gabi. Naging normal ang blood pressure at bumaba ang creatinine at bad cholesterol niya.
Pinapayuhan ngam fne ang nga nakatatanda na kumain ngang isdang may omega-3 nang 2 beses kada linggo. Ngunit, ice steam lamang o ihawin ng bahagya. Iwasan ang mga nakalata. Mayroon ba sa inyo ang kumakain na ng salmon o tanige para sa kalusugan? Kung, mangyaring mag-iwan ng numero 3 sa comment section. At kung may sarili, kayong resip gaya ng paksif o inihaw, ibahagi niyo rin upang matuto ang lahat. 4. Bangus, milkfish. Maraming benepisyo, mababa ang asoge, mercury, at mabuti para sa immune system. Mga kaibigan, sa kulturang Pilipino, ang bangus ay hindi nawawala sa ating hapagkainan. Hindi lang ito masarap, kundi pinapahalagahan din ito sa modernong medisina dahil sa yaman nitong taglay para sa magamay, mataas na creatinine at mahinang bato. Pinalitan natin ang chatramsa, kontekstong Pilipino ng bangus na malapit sa pagiging pambansang isda at mayaman. Din sa sustansya, ang bangus, bilang isdang pinalalaki sa mapalaisdaan, ay napakababa sa mercury kumpara sa malalaking isda sa dagat. Kaya napakaligtas nito. Ang karne nito ay may proteinang madaling ma-absorb, may taklay na B vitamins, calcium at phosphorus. Pinapanatili nitong malakas ang buto at malinaw ang isip. Pinapayuhan ang pagkain nito sa 2 hanggang 2 beses kada linggo, maring ay paksiw, sinigang o inihaw. Iwasan lamang ang pagprito gamit ang napakaraming mantika. Bahagi 2, 4 na isdang dapat iwasan ng may mahinang bato. 1. Tuyo, daing, at bagong. Masarap ngunit lason sa mahinang bato. Sa ating Pilipino, ang tuyo at daing ang lasang ng probinsya kahit isang maliit na piraso lang ay sapat na para makaraming ang kanin. Ngunit para sa mga may mahinang bato, ang simpleng ulam na ito ay tahimik na sumisira sa kanilang kalusugan. Ang dahilan kung bakit ito mapanganib ay ang labis na taas ng sodium o asin. Ang 100 gramo ng tuyo ay may 3 hanggang 5 gramo ng asin na higit pa sa inirekomendang limitasyon na mababa sa 2 gramo kada araw para sa mga pasyente. Kapag sobra ang asin, naipon ang tubig sa katawan, tumataas ang presyon, namamanas at nag-overwork ang bato. Ang paggawa rin ng daing at tuyo ay nagdudulot nega pamumuo nega histamina at nitrosamina na nagdudulot nega pamamagaat, maring humantong sa kanser. Ayon sa Philippine Society of Nephrology, dapat iwasan ng tuluyan ang tuyo, daing, at bagong kung may sakit sa bato. Palitan ito ng sariwang isda at lutuin ng matabang. Unti-unti kayong masasanay sa matabang na lasa at mapapansin ninyong mas magaang ang inyong pakiramdam. 2. Malalaking isda sa dagat. Tuna, malasugi, swordfish, pating. Mataas sa mercury. Inakala ng marami na mas sustansyado ang malalaking isda. Ngunit sa mga may bato, ito ay parang patalim na may 2 talim. Ang nga isdang ito na matagal nang nabubuhay sa karagatan ay may naipong mercury, asoge, ang tahimik, nakawin ng atay at bato. Ang mercury ay isang heavy metal. Kapag ito ay pumasok sa katawan ng taong may mahinang bato, hindi ito may lalabas at maipon lamang sa selula na nagpapabilis sa pagkasira nga bato. Pinatunayan ng mga siyentipiko na ang mga taong madalas kumain ng malalaking isda tulad ng tuna at pating ay may 30% mas mataas na panganib ng kidney failure kumpara sa mga kumakain ng maliliit na isda. Piliin na lamang ang sardinas sariwa, salmon o maliliit na isda. Kung nakita ninyo itong kapakipakinabang, mag-iwan pong numero 4 sa ibaba. Ito ay simpleng paraan para malaman ko na kayo ay sumusubaybay pa rin. 3. Mga nakalatang isda, sardinas, kanet tuna. Mabilis ihain ngunit puno ng asin at preserbatibo. Para sa maraming nakatatanda, ang pagbukas ng delata ay nakakatipid ng oras. Ngunit para sa may mahinang bato, isa itong matinding pagkakamali. Upang mapatagal ang buhay ng delata, nilalagyan ito ng dobleng dami na asin. Ang isang lata nito ay maring umabot sa 500 mg sodium. Dagdag, pahituing, mga preservatives, at industrial, na lenggis, na nagdudulot, NG, pamamaga, nga ugat. Iwasan ito ng lubusan kung may alta presyon, diabetes at sakit sa bato. Kung mapipilitan man, hugasan muna sa mainit na tubig ang isda bago kainin. 4. Farmed cream dory, pangasius. Muran ngunit maraming taba at mapanganib sa bato. Ang cream dory o pangasius ay napakamura, walang tinik, at madaling bilhin, kaya paborito ito ng maraming pamilya. Ngunit sa likod ng pagiging mura nito ay, ang panganib na dala nito sa may sakit sa bato. Una,
Napakataas ang saturated fat o taba nito, lalo na sa bandang tiyan. Para sa mahinang bato. Ang sobrang taba ay nakdudulot ng fatty liver at nakpapataas na presyon. Pangalawa, karamihan sa mga isdang ito na inaalagaan ng pang-industriya, farmed, ay nalalantad sa siksikang palaisdaan na may antibiotics at maruming tubig. Kapag kinain natin ito, ang atay at bato natin ang mahihirapang maglinis ng toxins. May isang pasyenteng nangangalang Mang Lando, 65 taong gulang mula sa Cotabato. Araw-araw siyang kumakain ng cream dory. Makalipas ang isang taon, nang hina siya at tumaas ang kanyang creatinine at cholesterol. Nang pinalitan niya ang kanyang kinakain ng sariwang dala e inihaw na bangus, bumuti ang kanyang kalagayan. Pakalipas ng 4 na buwan, tandaan, minsan pinipili natin ang mura, pero kalusugan natin ang nagiging kapalit. Bahagi 3, payo mula sa espesyalista. Upang maging mas objektibo, nakausap ko si Dr. Juanito Santos, pinunong Nephrology Department sa Philippine General Hospital, PGH, na may higit 30 taong karanasan sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Ibinahagi niya na hindi lang gamot ang bumubuhay sa bato, kundi ang tamang dieta. Kung tama ang kain, hahaba pa ang buhay ng bato ng maraming taon. Ayon kay Dr. Santos, ang isdang niluto sa sabaw, paksiw o singaw steam, ang pinakamabuti. Limitahan ang pagkain nito sa 2 hanggang 3 beses kada linggo na. May sukat na 80 hanggang 100 gramo lamang. Ayon din sa datos, halos 40% ng pasyente na na-ospital dahil sa kidney failure ay sanhi ng pagiging mahilig sa manakalatang isda, tuyo at daing. May kwento si Dr. Santos tungkol sa isang 70 taong gulang mula sa Pampanga na sanay kumain ng daing dahil nakakapagana raw sa loob ng 1 taon mula stage 2A. Naging stage 3 ang sakit niya sa bato. Nang iwasan niya ang nga maalat at lumipat sa bangus at ayungin, bumalik sa normal ang takbo ng kanyang bato, nawala ang manas, at naging maganda ang kanyang pagtulog. May 3 gintong panuntunan ang doktor. 1. Piliin ang nga isdang tabang tulad ng ayungin, dalak, at bangus. 2. Kumain lamang ng maliliit na isda sa dagat ng katamtaman. 3. Iwasan ang tuyo, delata, at malalaking isda, tuna, pating, at higit sa lahat, ang pagkain ng matabang, low salt, ang susi sa pag-ingat sa bato. Isang linya mula sa doktor na tumata sa akin. Ang gamot ay maaring mahal, ngunit ang tamang pamumuhay ay libre. Kung nakaabot kayo sa bahaging itong video, inaanyayahan ko kayong maiwan ng numero 6 sa comment section. Ito ay paraan upang malaman kung nakakuha kayo magandang impormasyon mula sa video na ito. Mga kaibigan, sa ating mahabang pagtalakay, nalaman natin na hindi lahat ng isda ay bitamina para sa mga may sakit sa bato. Naintindihan ko na mahirap baguhin ang nakasanayan ng lutuin lalo na kung ito ay nakpapaalala sa ating kabataan sa probinsya tulad ng tuyo at daing. Ngunit pag-isipan po ninyo, sulit ba ang panandaliang sarap kapalit ng kalusugan ng iyong bato panghabang buhay? Ang ating mga bato na tahimik na naglilinis ng ating dugo araf-araf ay nangangailangan ng pagmamahal sa pamamagitan ng tamang pagpili ng pagkain. Isipin ninyo ang isang mainit na sabaw isda tulad ng sinigang na ayungin, inihaw na bangus, o steam salmon, mga natural na lunas na magpapasigla sa inyong bato at magbibigay ng mahabang buhay kapiling ang inyong nga apo at pamilya. Bago tayo magtapos, kong gitanong sa inyo, sa 4 na isdang mabuti sa bato na tinalakay natin, alin ang susubukan ninyong kainin ngayong linggo? Iwanan ang inyong sagot sa comment section upang maging inspirasyon tayo sa isa-isa. Kung nakita ninyong makabuluhan ang videong ito, mangyaring i-click ang like, mag-subscribe sa aming channel, at i-share ito sa inyong mga kaibigan, lalo na sa mga may problema sa bato. Ang simpleng pag-share ninyo ay maring makapagligtas sa iba mula sa maling paniniwala at makapapahabang ang kanilang buhay. Naniniwala ako na ang paalaga sa bato ngayon ay pamumuhunan para sa masayang pagtanda bukas. Magsimula tayo sa masimpleng lutuin at tamang pagpili. Hangat ko po na manatiling malakas ang inyong bato, payapa ang inyong puso, at masaya ang inyong araw kasama ang inyong mga minamahal. Muli, ako po si Dr. Althea Ramos. Maraming salamat po.